Natulalang pinagmasdan ni Gabriel si Alexa na papalayo na sa kanya. Hindi siya nakaimik sa sinabi nitong may gusto ito sa kanya. Natatawa siya na naiinis dahil sa dinami-dami ng babaeng nakakasalamuhan niya ay siya pa ang nakapagsabi sa kanya ng ganun. Ang kapal naman ng mukha. Akala mo naman kung sino. Galit na wika niya sa kanyang sarili. Hindi niya ito sinundan, baka mag-iskandalo pa ito. Tuluyan na lang siyang umalis na kunot ang noo sa inis. Habang nasa elevator naman, si Alex ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na matawa. Natawa siya dahil sa naging reaksyon ng mukha ni Gabriel dahil sa kanyang sinabi. Tawa siya ng tawa hanggang sa makarating siya sa kanyang opisina. Akala mo naman kasi kung sinong mamaliitin ng tao eh. Ayan tuloy, nakatikim ng wala sa oras. Sabi niya habang papasok na ito sa opisina niya. Mukha na siyang baliw dahil sa katawa. Habang nasa daan si Gab pabalik sa opisina niya ay hindi pa rin nawaglit sa isip niya ang ginawa ni Alexa, maging siya ay natatawa. Hindi dahil sa masaya siya gaya ni Alexa kundi natatawa siya sa inis. Nabigyan tuloy siya ng isang plano sa isip na kikilalanin ng babaeng ito. Nang makarating sa pinagtatrabahoan ay nandun na daw si Monique, sabi ng gwardya. Naghihintay na daw ito sa kanyang opisina. Mabilis na pumanhik siya sa taas. Nang makarating sa paglapag ay dali-daling tinungo ang opisina. Kagyat na nakabukas ng pintuan na nangangahulugan na nandun na nga si Monique. Habang papalipit siya ay nauninigan niya na may kausap ito. Pa, ang laki ng opisina ni Gab. Halatang mayaman nga sila papa. Dinig na sabi ni Monique. Ang akala niya ay nandun din ang ama ng babae. Ngunit wala pala ito. Nang sumilip siya dahil mag-isa lang siya. Nasa telepono pala ito. Kausap ang ama. Hindi siya agad pumasok. Bagkus ay tumayo siya sa may pintuan. Maliman ngunit nakinig siya sa usapan nilang mag-ama. Kung matutuloy ang kasal namin, Papa, siguradong maiihaw na din natin ang ating negosyo. Yayaman pa ako. Masayang wika pa ni Monique na ikinagulat niya. Opo, Papa, gagawin ko po ang lahat. Mapasa akin lang siya. Dagdag pa niya na todo pa ang ngiti. Tama talaga ang hinala ni Gabriel tungkol kay Monique. Ngayon ay bistong-bisto na niya ito. Umimik lang siya nang may baba ni Monique ang telepono nito. Sorry, I'm late. Wika niya. Hindi niya ipinahalata na narinig niyang lahat ng mga sinabi nito. Okay lang. Kaya ko namang maghintay eh. Kumusta ang meeting mo? Tanong pa nito. Ang galing mo talagang umarte. Sa isip ni Gabriel. Okay naman. Halika. Baba na tayo. Kakain na lang tayo sa labas. Yaya pa niya. Ha? Akala ko ipapakilala mo ako sa mga tao dito. Gulat na tanong ng babae. Next time na lang, saka ang iba. Nagsiuwian na eh. Balik ka na lang sa susunod. Alibay pa niya. Ang totoo ay ayaw na niyang ipakilala pa ito sa mga tao niya. Ngayon pa na alam na niya ang pakay nito sa pamilya niya. Mas masahol pa siya sa mga kamag-anak ng papat niya. Buti pa ang mga yun, kadugo niya eh. Hindi niya kaano-ano. Ito, hindi niya kaano-ano tapos makikinabang lang sa kanilang pinaghirapan. Walang nagawa si Monique kundi sundin ang sinabi ni Gabriel. Pumunta nga sila sa isang restaurant na malapit sa opisina nito. Hinahayaan niya si Monique sa kanyang drama ngunit hindi rin alam ng babae na mas magaling pala siya dahil alam na niya ang motibo nito. Habang kumakain sila ay ang daming kwento na naman itong si Monique. Oo lang ng oo si Gabriel hanggang napunta ang kanilang usapan sa kasal nila. Kapag ikinasal tayo, magiging mabuti akong may bahay. Tutulungan kita sa lahat at susuportahan. Wika pa ni Monique. Sa tingin mo kaya, magiging mabuti kang asawa? Bakit naman hindi? Besides, mayaman kayo. Ang kailangan ko lang gawin ay alagaan ka, di ba? Ang gusto ko sa magiging asawa ko ay yung mahal ako at hindi ang pera ko at mahal pati ang pamilya ko. Bulalas niya. Kitang-kita niya ang pamumula ng mukha ni Monique dahil sa kanyang sinabi. Oo naman, mamahalin ko lahat ng mahal mo, sagot naman ito. Pati ang pera ko? Gabriel naman, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Kumain na nga tayo, saka dapat maaga kong uuwi ngayon dahil may pag-usapan daw kami ni Papa.
pag-iiwas pa nito. Alam na alam ni Gabriel na umiiwas ito sa mga pinagsasabi niya. Hindi lang alam ni Monique na alam na nito ang mga plano nila ng kanyang ama. Matapos silang makakain ay inihatid na ni Gabriel ang babae sa kanilang bahay. Hindi na ito pumasok sa bahay ng babae dahil sa pagkadismaya nito. Gusto na sana niya si Monique, ngunit nagbago ang lahat dahil sa nalaman niya. Kailangan niyang magawa ngayon ng paraan o makagawa siya ng paraan para makawala ito dito. Habang papauwi na siya ay nag-iisip siya sa ngayon ng solusyon para hindi matuloy ang pagpapakasal kay Monique. Tamang-tama namang nandoon naman si Alexa sa daan, naglalakad. Naalala niya ngayon ang nangyari kanina sa opisina ng kaibigan. Imbis na yayain niya na sumakay, ay binunahan niya ito nang makalapit sa kanya na sobrang ikinagulat ni Alexa. Aray! Ano ba? Sigaw niya. Nagtatalon ito sa gulat. Bumunghalit ng tawa si Gabriel dahil sa reaksyon ng isa. Kitang-kita iyon ni Alexa na ikinasingkit ng mata niya sa galit. Walang hiya ka talaga, kahit kailan. Pwisit ka sa buhay ko, sigaw pa niya. Tuwang-tawa naman na mabilis niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan. Palayo dito habang kitang-kita niya sa kanyang side mirror ang galit na si Alexa. At dinuro-duro pa siya nito. Patas na tayo ngayon. Wiki niya habang pinagmamasdan ng babae. Nang makarating sa bahay, si Alexa ay galit na ibinagsak ang kanyang bag sa sofa. Nakita iyon ng kanyang ina. Nakakarating lang din. Galing sa manggahan. Oh, bakit galit na galit ka ata diyan? Tanong niya dito. Naku naman ma, may isang presko at mayabang na nilalang. Ginulat ako. Akala ko katapusan ko na kanina. Yung pala pinagtitripan lang ako. Galit na sumbong sa ina. Teka, sino ba yun? Ma, naalala niyo bang lalaking noon? Ikinakwento ko noon, ma. Sa manggahan at ang pinag-a-applyan ko. Na minaliit ako, siya yun. Ma, wala nang iba. Ginagantihan ata ako ng walang hiya eh. Taga dito ba yun, anak? Bakit parang lagi na lang kayong nagsasalpukan? Samantalang hindi naman ninyo kilala ang isa't isa? Oo ma, taga dito. Hindi ko lang alam kung saang parte siya dito. Nako, kapag nakita ko yun, lagot na naman siya sa akin. O siya, hayaan mo na. Tutulungan mo na lang ako sa kusina nang makapagluto na tayo. Gumagabi na eh. Mabuti pa nga ma, para mawala ang stress ko sa katawan. Sabay silang pumasok sa kusina at nagluto ng kanilang makakain. Habang kumakain sina Gabriel ng hapunan ay kinausap na naman siya ng ama. Gabriel, ilang linggo na din mula nang ipakilala namin sa iyo si Monique. Hanggang ngayon ba, nagdadalawang isip ka pa rin, anak? Pa, hindi ako magpapakasal kay Monique, sagot niya. Ha, bakit? Pagtataka ng ama. Una, hindi ko siya gusto. At pangalawa, ginagamit lang nila tayo. Hindi yun magagawa ni Monique, iho. Mabait siya at edukada. Pagtatanggol ng ama sa babae. Oo na nga naman, iho. Magsigunda naman ang ina. Pa, ma, rinig na rinig ko ang usapan nila ng kanyang papa. Patungkol sa pagkamkam nila sa pera natin. Hindi yun magagawa ni Rodrigo at anak. Saka may sarili silang negosyo. Giit ng ama. Gaya ng inaasahan ay si Monique ang kinakampihan ngayon ng mga magulang niya. Sadyang napalapit nga na talaga si Monique sa sarili niyang pamilya. Pa, ma, rinig ko ang usapan nila ng kanyang papa patungkol sa pagkamkam nila sa pera natin. Hindi yun magagawa ni Rodrigo Rivera, anak, at saka may sarili silang negosyo. Giit ng ama. Gaya ng inaasahan ay si Monique ang kinakampihan ngayon ng mga magulang niya. Sadyang napalapit nga talaga si Monique sa sarili niyang mga magulang. Pa, hayaan niyo ako ang hanap ng babaeng pakakasalan ko. Wag lang ang Monique na yan. Pilit din niya. Anak, ano na lang sasabihin ng pamilya niya at mga tao? Balitang-balita na lalo na sa mga mayayamang angkan na magpapaksal kayo ni Monique. Dismayadong sambit ng ama. Pa, hindi ako makapayag ng pamilyang yun ang makikinabang sa pinaghirapan natin. At saka may nobya ako. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Pagsisinungaling niya. Ano? Sabay na wika ng kanyang mga magulang. Opo, at siya ang gusto kong ipakilala sa inyo. Kung ganun ay dapat na makilala namin ang babaeng yan. Ipakilala mo siya sa amin at ako nang bahala kay Monique. Ani ng ama. Lupos ang galak ng kanyang mga magulang sa revelasyon niya.
Isang matipid na ngiti ang ibinigay ni Gabriel. Ngayon ay mas malaki ang problemang ginawa niya dahil ang totoo ay wala talaga siyang nobya. Matapos silang kumain ay dumiretso agad siya sa kanyang kwarto, umupo sa kanyang kama at malalim na nag-iisip kung ano ang solusyong gagawin na naman niya. Sa bagong problema siya mismo ang gumawa. Paano kaya kung bawiin na lang niya ang sinabi at huwag na magpakasal? Total, wala namang paramdam ang mga mukhang perang kapatid ng ama niya. Ngunit umiling siya sa isiping yun. Hindi niya pwedeng gawin yon, baka lalo lang magalit ang ama. Kinabukasan ay kinausap ni Senior Magno ang mag-amang Monique. Ipinagtapat nito na may nobya na palang anak kaya hindi siya pwedeng magpakasal dito. Humingi din siya ng dispensa dahil sa pagpapaasang siya ang pakakasalan ng anak. Kumpanyero, alam na ng mga kaibigan natin ang tungkol sa nabubuong kasalan ng mga anak natin. Bakit naging ganito na lang ang sitwasyon? Dismayadong wika ni Mr. Rodrigo Rivera. Pasensya na, kumpanyero. Ngayon lamang kasi sinabi ni Gabriel ang tungkol sa nobya niya. Hindi ko naman pwedeng pilitin ang anak ko sa gusto kong mangyari. Malumanay na paliwanag naman ni Senior Magno. Paanong may nobya si Gabriel, Tito? Wala naman akong nakikita o nababalitaan. At saka hindi maaari ang ganito, Tito. Isang malaking kahiyan sa pamilya namin, lalong-lalo na sa akin. Mangiyak-iyak naman, nasambat ni Monique. Ako na lang ang bahalang magpapaliwanag sa mga tao, iha. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo pababayaan sa mga oras na ganito. Assurance naman na matanda. Nang makali si Senior Magno ay halos nagsisigaw ang matanda sa galit. Walang iyang lalaking yan, hindi pwede ito. Galit na wika ni Mr. Rodrigo Rivera. Pera na naging bato pa. Ano bang ginawa mo, Monique? Bakit nagbago ang isip ni Gabriel? Galit na tanong sa anak. Siya tuloy ang pinagbalingan ng ama ng galit. Wala po pa, hindi ko nga alam kung bakit eh. Kailangan makilala kong babaeng sinasabi niyang nobya. Hindi maaaring siyang makinabang sa mga bilyapwerte. Banta ng matanda. Oh, iho, nakausap ko ng Tito Rodrigo mo tungkol sa pagbawi mo sa pagpapakasal kay Monique. Gaya ng aming inaasahan ng mama mo, galit na galit siya. Sa ginawa mo, wika ni Senior Magno kay Gabriel habang nag-uusap sila sa may beranda. Wala pa tayong magagawa kung magalit man sila pa. Alam ko, lilipas din po yun. Kalmang sagot naman niya. Kaya dapat ipakilala mo na sa amin ang mama mo ang nobya mo. Nang magawa na natin ang kasal sa lalong madaling panahon para hindi na tayo pag-usapan paano mga tao at para na din sa matahimik na ako. Sige po pa, matipid niyang sagot. Sana mamaya madala mo siya dito sa bahay, iho. Po, gulat niyang tanong. Bakit? Gusto lang namin makilala ng mama mo eh. Kaya magpapaayos ako mamaya ng salo-salo para sa kanya. Gusto ko ay dito siya maghapunan, giit ng ama. Ay pa, sige na, lumakad ka na, baka malit ka pa sa opisina mo. Pagtataboy ng ama, napakamot na lang siya sa ulo. Malaking ang problema ngayon ito. Habang nasa daan siya ay nagring ang kanyang telepono. Si Raymond ang tumatawag. Oh, pare, napatawag ka. Tanong niya dito. Magpe-presenta sana yung group ni Alexa sa'yo ngayon. Pwede ka ba? Siyempre pare, dyan ako ngayon, didiretso. At saka may kailangan din ako sa'yo. Sagot naman niya. Agad niyang binawi ang manibela at tinungo ang lugar ng opisina nila Raymond. Nang makarating sila ay pinadiretso na lang siya sa conference room kung nasaan ay nandoon na ang team ni Alexa at ni Raymond. Halika pare, dito ka maupo. Wika ni Raymond at ginaya siya sa bandang harapang banda ni Alexa. Nagkasalubong ang mga tingin ng dalawa. Isang ngiting nanunuya ang binigay ni Gabriel samantalang irap at simangot naman ang isinukli ni Alexa para silang mga apoy kapag nagdidikit sila. You may start now, utos ni Raymond sa presenter. Isang video slide ang inihanda ng team. Ipinapaliwanag nito ang mga texture na gagamitin, ang mga pagdadaan ng proseso ng produkto at syempre ang logo na ilalagay dito ayon sa gusto ni Gabriel. Matapos ang presentasyon ay isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa loob. Kahit si Gabriel ay nagandahan sa inalatag sa kanya. Good job! I like the concept of the logo at saka ang pagkakagawa ng produktong gusto ko. Wika niya sa mga tao doon.
So, we can start the production as soon as possible, right, Alexa? Baling ni Raymond sa kanya. Yes sir, maybe in a week kaya na nating mag-produce ng plastic bottles na kakailanganin ni Mr. Villapuerte. Sagot naman niya. Well and good. Lalo na ngayon malakas ang production namin. Sagot naman ni Gabriel. Matapos yun ay nagsibalik ka na lahat sa trabaho. Tanging naiwan sina Raymond at Gabriel sa loob. Ano nga pala yung sinasabi mong kailangan mo kanina? Tanong ni Raymond. Pare, malaking problema itong nagawa ko. Bulalas niya. Bakit nga? Si Papa kasi, ipinapakasal ako sa anak ng kaibigan niya para mailipat sa akin ang mga negosyo namin dahil unti-unti nang nauubos ang pera namin dahil sa kakahingi ng mga kamag-anak niya. Paliwanag pa niya. Ayaw mo doon sa babae? Hindi lang sa ayaw pare. Sinabi ko kay Papa na may nobya ako. Kahit wala naman, ngayon ay gusto nilang makilala. Ang problema ay wala akong nobyang ipapakilala. Pagtatapat pa niya. Naku, malaking problema ngayon pare. Sabihin mo na lang ang totoo. Hindi pwede. Ipipilit nila Papa na ipakasal ako sa babaeng yun. Giit niya. Ano ngayon ang gagawin mo? Saan ka kukuha ng nobya sa panahon na ganito? Yun nga ang problema ko Ngayon, wala ka bang kilala na pwedeng magpanggap na nobya ko? Tanong pa niya. Nag-isip si Raymond. Wala pare, alam ko naman ako na walang hilig sa mga babae. Bumuntong hininga si Gabriel. Alam ko na pare kung sino, pero ang tanong, ipapayag ba naman kaya siya? Sino yan pare? Excited niyang tanong. Sino pa? Si Alexa, yung production manager ko? Bulalas niya. What? No way, saka hindi yun papahayag. Try mo lang, malay mo, lalo na kung malaki ang ialok mo sa kanya. Pagtutulak ni Raymond. Galit nga sa akin yung tao, paano naman kaya siya papayag niyan? Ha? Galit? May hindi ba ako nalalaman? Pagtataka ni Raymond. Mahabang istorya pare, ganito na lang. Kakausapin natin siya ngayon. Ako kukumbinsi sa kanya. Magpapanggap lang naman siguro, papayag din yun. Wika ni Raymond, siya talaga ang nagpasimuno. Pinatawag niya si Alexa sa kanyang opisina. Mabilis namang tumugon ang dalaga sa tawag niya yun. Pagpasok niya sa conference room, ay nandun pa nga si Gabriel. Pinatawag niyo daw po ako, sir. Tanong ni Alexa kay Raymond. Oo, may papakiusap sana kami ng kaibigan ko. Ano po yun, sir? Kung tungkol sa negosyo, sige po. It's not business-related matter, Alexa. Ganito kasi. Simula ni Raymond, nasa tabi lang si Gabriel. Hinahayaan ng kaibigan na gumawa sa paliwanag. Gabriel her needs someone na tutulong sa kanya. He will pay as much as 500,000 pesos just for this. Sabi pa ni Raymond. Sa gulat ni Gabriel sa ginawang presyo ng kaibigan ay sumabad siya. Pare naman, ang laki, wika niya. Anong gusto mo? Mawala ng tuluyan o magbayad ng 500,000? Sarkastikong tanong ng kaibigan. O siya. Sige, kung willing ka, well and good. Alexa, pagpapatuloy ni Raymond. Anong klaseng trabaho po yan, sir? Tanong naman ni Alexa. Kailangan mo lang magpanggap na nobya niya. Bulalas ni Raymond, sabay turo kay Gabriel. Nagulat si Alexa sa winikan yun ni Gabriel. Magpapanggap na nobya ng taong kumakalaban sa kanya. Ano, sir? Sir naman, hindi po ako papayag niyan. Malaking gulo yan pag nagkataon. Saka baka imbis na paniwalaan kami, ay mabuking pa kami ng tuluyan dahil sa gaspang ng ugali niya. Bulalas naman ni Alexa. Ano? Ako pa ngayon ang magaspang ang ugali? Sabi ko,